this is the gift of technology, and use this gift very wisely. Ikaw ay mahalaga, hindi nag-iisa sa hamon ng buhay. Tayo'y magkakasama sa ngipit tagumpay. Okay, maraming salamat sa panonood nyo ngayon. Pinuna ko lang pasalamat bago yung welcome. Of course, welcome to our Studio 53 Empower Cast featuring a friend, a very good architect, a colleague from LU, fresh from LU, as in literal, amoy LU pa siya, no? Very fresh. Architect Bobby Baradi, ladies and gentlemen. Siya ang special feature natin ngayon sa ating Studio 53 na pinamagatang arkitekto sa tabing guhit. Ayan. For those who don't know the tabing guhit, sorry kayo, no? Dahil dapat dyan, may estudyante pa lang tayo, alam mo na yung tabing guhit eh. It means sideline. Okay. Bobby, kwento mo naman, pakilala mo naman sarili mo. Oo ba? Sige. Ako nga pala si Architect Bobby Baradi. Popular ako sa UAP kasi marami na rin akong pinagdaanan na position. Okay. Pero academician ako kasi almost 40 years na ako sa academe. No? Wow! And I was recently conferred emeritus. I'm now an emeritus. Yes, I saw you. Yeah. Yes. So basically, I'm teaching, but I have other talents. Nagtuturo ako sa St. Louis College. St. Louis sa Baguio? No, in San Fernando. San Fernando, yeah. I also have, I'm being invited as an adjunct or visiting professor sa University of Baguio, sa Benguet State University, and recently SLU. SLU, yun, okay. So yun, nakilala niyo ngayon na si Bobby. Ngayon, merong other side si Bobby na hindi natin alam. So well, mostly, may alam, pero yung mga tiga rito na nakakilala kay Bobby ng personal, pero yung sa mga hindi, makikilala nyo ngayon kung gaano katindi itong guest natin. Isang arkitekto sa tabing guhit. Bobby, kwento mo nga, ano ba yung iyong pinagkakaabalaan bukod sa pagiging arkitekto at pagtuturo? Ganito kasi yun, no? Kasi ang hilig ko talaga nung bata ako pag-drawing, no? So, naka-set na yung focus ko na maging arkitekto. However, I'm the only boy in the family of 6. So, I have 5 sisters. So, kung nag-iisa akong lalaki, tapos nung bata ako, paborito ako naging ring bearer ng aking mga pinsan. Okay. So, doon ako natutong magdamit ng tama. And then, nung lumalaki na ako, kinakasal na yung mga ate ko, ako yung nag-sketch ng wedding gowns nila. Wow, okay. So, napansin yun ng mga dressmaker nila, yung mga beautician nila, napansin nila. Tinawag nila ako, mag-sketch ka nga sa akin, ang galing mo. Sabi nilang gano'n. So, doon nag-umpisa yun na naging fashion designer ako. So, how young were you when you started doing the sketching? High school. High school, so mga around 13, 14, mga gano'n? Oo, mga gano'n. As young as that, no? So, nung mga times na yun, I guess, mga 1980s yan. Yeah. Mga gano'n. So, ano ba ang trend nun? Yung mga gano'n? Ang mga trend nun, Del Bata. Del Bata, yeah. Wow, I wish ma-revive yun, ano? Kasi I really like that look. Bumabalik na nga, di ba? Baggy pants. Baggy pants siya, no? No? So, dapat, tawag dito, may mga fashion kasi na talagang nag-revive. Yes. Bumabalik lang yun. Yeah, well, Bob, ang ko rito, no? Dahil alam natin yung origin mo, along the way, naisip mo ba ito na pwedeng gawing hanap buhay? Actually, kung hindi ako naging arkitekto, talagang fashion designer ako. Narinig yan. Sideline ko lang po yung fashion design. Fashion design, wow, well, again, wala namang masama doon sa pagiging arkitekto. Ako, arkitekto ako myself. Marami arkitekta dito sa UAP building. Bahay nating mga arkitekto. Pero, sometimes it's good to know na, siyempre, aside from being an architect, no, professional, meron tayong ibang skills. Meron tayong ibang way na kung pwede pagkakitaan, bakit hindi? Ngayon, ang tanong ko, dahil binanggit natin yung pagkakitaan, Bobby, price range, yung kita, yung happiness mo, kung pupunta ka ng bangko,
between pagdidesign mo ng, siyempre, ng sa architecture at saka pagdidesign ng mga gown, kumusta ba ang naiakit na pera niya sa bangko ni Bobby? Hindi, wala. Wala, actually kino-consider ko lang fashion design as a hobby. Hobby? Pero pag Okay. depende yan sa mga klase ng kliyente magpapadesign eh. Yeah, sino So, yung mga ang client mga- na yan, Bobby? Ang mga klase ng mga kliyente namin na nagbibigay ng medyo mataas ng konti ay yung mga wives ng congressman, Oh, syempre. mayor, mga nina. Syempre. Some clients na nagpapadesign, pinapadala syempre. namin yung damit sa Hawaii, Wow. sa Alaska. So, how do you get the measurement? Pag ano? Ano naman na, lang? through cellphone. Technology, no? Oo. Okay. So, meron akong, meron akong kakolab, no? Meron akong mga tatlong kakolab. Oo, parang associate, parang gano'n, Oo, no? parang ganun, na sila talaga nag-execute yung damit kasi hindi naman ako nagtapati, Yeah. no? Hindi ko naman ginagawa So, talagang you just do it, negosyo. They give me certain talent fee naman na minimal lang, wala merienda lang yun. Mas mataas pa rin malayo yung sa project at saka syempre sa pagtuturo. Yeah, oo. Pero syempre, yung happiness naman na nabibigay sa iyo, Oo. mentally, emotionally, iba naman yun, no? Bob, hindi naman laging pera, tama? Oo, hindi. Kasi Oo. pag tatawag yung friend ko, si Tito Lara, ang pangalan niya, okay, si Tito Frank. Shout out, Tito Lara and Tito Frank. Yes, ganun, no? Panoorin Tatawag ko. yung mga yan, kailangan mag-report ako sa kanila after my class, dadaan ako sa shop nila, magdodraw. Oh, okay. So, hindi So yun, naabot na ako hanggang gabi dun. Oh, nice, nice. So, siyempre, yung happy, again, sabi nga, yung fulfillment mo, no? Oo, doon na rin ako natutong. Gumising ka ng architect, Yeah. nagtrabaho ka siguro, na arkitekto din, Hindi, so- and then uuwi ka, Oo. design ka pa ng... Parang ang typical schedule ko is sa umaga, consultant ako kasi ng urban development sa LGU. Oh, may LGU ka pa. Consultant din ako ng culture and arts sa province. Culture and arts. Lahat ng mga work na yun, ginagawa ko sa umaga. Wow, And then okay. after lunch, pupunta na ako sa school, magtuturo na ako. Turo ka na, okay. Oo, hanggang 5, 6, 7, kung minsan 8. Okay. And then, kung weekend, usually nagtatawag yung mga kaibigan ko for me to Ayun. design dresses and gowns and wedding gowns, mga ganon. O buong entourage ng wedding, ganon. Wow! LGU sa umaga, teacher sa hapon, pagdating ng gabi, tropa, magde-design pa. Bobby, paano mo inahati oras mo? Ay, nako. Time management lang talaga. Time management. Oo. Okay, guys. Pag-akyat sa Baguio naman, ano lang yun once a week lang. Once a week. Tsaka ang Saturday. LGU naman malapit na sa Baguio eh. Oo, isang Kasi oras lang. when you say Baguio, coming from Manila kasi, umiksi na nga yung biyahe. Oo. Pero 3 hours pa rin. So sa inyo, 1 hour. Wala lang. Oo. Oo, actually, yung 1 hour na yan, traffic ko lang yan from here, pauwi ng Commonwealth. Eh. So, good for you at least. Baguio, LU, napakagandang lugar, napakaganda ng ginagawa ni Bobby, very positive, no? Nakakatulong sa LGU, nakakatulong sa Akadim, tapos fashion designer pa. Wow, wala akong masabi. Anyway, going back, Bob, no? Meron akong itatanong sa iyo ngayon. Si Bobby Baradi ba, pag narinig sa LU yung pangalan mo, Architect Bobby Baradi, ano naman mas matimbang? Kunwari, lalagay ko, may timbangan tayo dyan na invisible. No? Nakalagay, Architect Bobby Baradi and fashion designer Bobby Baradi. Ano na ba mas matimbang, Bobby? Definitely, mas matimbang pa rin talaga yung sa Akadim. Akadim. Nakilala ako na professor. Oo, siyempre, makes sense. Oo, dahil professor ka. Oo. Yun sa fashion design, Oo. kilala ko sa La Union, yung mga grupo ng mga fashion enthusiasts, Siyempre, yung mga, yung sa business, oo, sa industry. Yung mga, sa mga pageants, sa mga So, mas fashion show. matimbang pa rin yung bilang Oo. Architect Bobby Oo. ng Akadim. Oo, kasi sa fashion kasi, usually na-after lang namin yung prize kung mananalo kami. Yung prestige. yes, Ganun. Like, nanalo ko 2 consecutive years, best designer ng Abel. Yeah, guys, so actually, meron tayong papalabas Makikita presentation ni Bobby. So, as you
ni Bobby. So as we go along, no, andyan yung storya. Bob, may babanggitin ka ba tungkol doon sa mga templates na nakikita namin dito or makikita namin? Marami yun eh, pero yung pinaka-recent na winnings ko is Best Abel Resorts Wear Designer. Wow. Resorts kasi yung mga majority ng facilities sa La Union eh. So, usually, pag mga pageant, nagre-require sila na we are promoting local textile. Local textile? Oo. So, may Inabel kasi gawa ng Ilocos yun. Wow. Ano yung tawag doon? Inabel. Inabel. Yes. Inabel, gawa sa Ilocos. Gawa sa Ilocos. So, anong iba-ibang design, iba-ibang style sa bawat bayan. Okay. But in La Union, we have one town na gumagawa ng Inabel Banggar. Wow. Town of Okay. Banggar, yes. Okay, that's special. Shout out sa mga tiga La Union. La Union. Buong La Union na. Oo. Doon sa paggawa ng material na yun. Yes. Ang daming natututunan. Alam mo, ang LU, favorite namin yan, syempre dahil surfing capital eh. No, nagpupunta ako doon dahil on my bike, isa pamilya. Pupunta kami roon. Syempre dahil resort. Pero wag muna ngayon kasi nagre-rehabilitate Nagtitamahan tayo sa mga. So ayaw makarecover ang LU soon, but ang LU napakaganda. Sa mga hindi pa nagpupunta, pumunta kayo, nandun lang si Bobby. Kulitin si Bobby pa. Nasa inyo. Sige. Yeah, alright. Then now, sana naman, Bob, no? Yung may tatanong ko lagi connection, kasi sabi nga, arkitekto sa tabing guhit. Okay? Siyempre, yung skill level natin, nung tinetrain tayo, nung bata pa tayo, now, you are training your students now to become architects in the future. Yes. Yung bang skill set na kailangan na sa arkitekto, nagagamit mo ba as fashion designer? Definitely, yes. Kasi ang basic fundamental subjects ng freshman na architecture, like ngayon, we have 3 sections of freshmen. Okay. Ang mga basic subject nila sa curriculum is actually freehand drawing. Freehand drawing? Yes. Oh, so, may freehand drawing, automatic drawing, ganun. So, natitrain namin sila ng charcoal, portrait, etc. Mga ganun. Portraiture? Nag-umpisa rin ako magturo sa mga ganung subjects. Pero ngayon, hawak ko mga higher years sa mga thesis. Okay. Kami going back nun, unang hawak, T-square triangle agad eh, drafting di ba? Pero pag nag-sketch ako sa mga fashion design, talagang manual na ginagawa. Manual. So, ibig sabihin, yung skill level, connected din. No? Kung may skill level ka ng bigla arkitekto, is an advantage for fashion designer. Saka nasa passion mo yun eh. Kasi pag wala kang hilig, hindi mo magagawa. Well, ayun very important, syempre. I'm very sure hindi lang ako ang arkitekto na ganyan. Marami tayong kasama. Si Ninya. Ninya Marquez. Si Ninya. Shout out kay yung Ninya. dress shop ni Ninya. Hi Ninya, architect. Hopefully, ma-invite ka namin at makaupo ka dito sa Studio 53 very soon. Actually, we are proposing a fashion show sana para i-promote namin yung mga local fabrics nationwide. No? Pwede ba yan? Mas mga architect, mga model? Actually, proposal din namin yan sa Sentro ng Arkitekturang Pilipino. Okay, that's a good proposal, Bobby. Kasi heritage din yung mga textile. Heritage, yes. So, heritage yung textile, tama yun. Tsaka gawang Pilipino. Di ba? Siyempre, pag sinokis yan, talaga namang stunning yung ating material. I mean, no offense sa ibang bansa, meron silang sarili-sarili. Pero love your own. Correct. Iba naman, lalo na pag nagde-design, very talented, katulad ni Architect Bobby Barali ng LU, okay? Yung mga yung mga ginagamit ko na barong sa mga induction, sa gawa ko yun. And alam mo, ngayon nagkaroon ako ng pagkakataon, when I first saw those success of Barong, nando dun sa nangingiyan lang ako magtanong sa iyo eh. No, saan mo ba binili yan? O saan mo ko pinagawa? No, mas lalo tuloy ako napayaw, sagot mo, gawa ko to. Totoo yun, gawa ko talaga yun. Yeah, ayaw mo, pag ako pumayat, nag-fit na. Yung mga iba na gano'n, nagagawa ko ng paraan. Actually, mga ritaso lang yun ng mga ano. Ritaso, ha? Oo, mga tela. So guys, check out, buong tela, ritaso. Paraan. Nagagawa ng paraan ni Bobby, no? So, di ba, kahit anong klaseng na-decide pa ng barong yan, magagawa ng paraan. Ang gaganda ng barong yan, check them out, no? So, Bob, dito naman, no, yung, siyempre, sabi nga gano'n, yung kwento mong positivity, yung kwento mong vibes na napakasarap pa, sabi nga gano'n, paggising mo ng maga, yun yung gagawin mo. Parang yung reason mo ng paggising, di ba? Yung purpose mo, buong buo, mula umaga hanggang gabi. I'm sure may mga challenges dyan, may mga glitches dyan eh. Mayroong mga issues dyan eh. Ano ba ang mga major issue na sometimes nakakaharang? Yung parang tinik ba na... May mga klase ng kliyente na choosy.
Choosy. Yeah, like sinabit mo na yung design based dun sa gusto mo. Oo. Kasi ni-interview rin namin. Are you talking about architecture o Para architecture is the same eh. Parang pareho. Oo. Sinabit mo, pinadala mo na sa Canada, tapos ibabalik niya. Sabi niya, hindi ganito gusto ko. May mga okay, may mga ganun. May mga arte. So, kailangan matyaga kami. No? Iba-ibang klaseng kliyente yan eh. Ayan, oo. Pero meron naman yung mga gamay ko, yung mga dati ng kliyente. Mga sugi na, oo. Like si Mrs. Mary Jane Ortega, dating mayor yun. Oh, yun, shout out. Congressman yun. Ex-mayor. Bibigyan niya yung mga collection niya ng tela galing sa Apple. Pahala ka na. Ano bang bagay dito sa tela na to? So, Masarap yung client. dapat magaling kang mag-layout. Yun yung challenge ka talaga kasi yung tela kakaiba eh. Galing Kaya ng nga, Mongolia, kaya nga, galing oo. Vietnam, Siyempre, may ganun. iba-ibang treatment dyan, ano? Oo. Oo. So at least yung skill set mo bilang architectural Nagamit designer, ko dun. oo, no? Expose ka sa ganyan and then, again, yung mga kliyente mo na, siyempre, hindi lahat ng kliyente kasi. Oo. I-equate din natin ha. Ito Oo. ang challenge. Okay, ano Siyempre, ang challenge? makukuha namin yung measurement niya. Fitting. Pag nag-fitting, tumaba o pumayat. Ayun pa. Ganon. So, kailangan mo na i-repair. Oo. So, napaka-importante ang fitting sa Fitting, damit. no? It's just like sa Yun yung architecture. pinapag-dible, parang inaspile, no? Correct. And so, parang very similar eh. I'm adapting Oo. anthropometrics. I'm adapting ergonomics. It's the same thing. Yes, it's the same We're dressing principle. up sa certain person. Yeah, guys, di ba? Oo. Parehas siya. Oo nga, parehas sa parehas, no? So, dun sa mga, Bobby, dun sa career mo magmula nag-start ka, until the first time you did the sketch, and then you studied architecture along the way, and then hindi nawala yung pagiging fashion designer mo, hanggang ngayon, nagagamit mo, life lesson, ano bang naibigay sa iyo nung parehong profession na yon? Personal satisfaction. Ewan ko kasi Personal pag hilig mo nga yung passion, gaya ng sinabi ko, nag-umpisa Passion, ako no? Yung bearer eh. Marunong Ah. ako maglagay ng necktie at a young age. Okay. So, yun yung na-develop ko eh. Oo nga. I have a flair, I have a sense for passion, mga ganon. Guys, look at the tignan niyo yung forma ni Bobby. Di ba? Wala, luma to. Ano to ha? Luma. Sabi nga niya, no, wala, hindi siya nagbihis masyado dahil nga bumiyari siya Uulan, from oh. LU, umuulan. Pero ang lakas maka Bruno Mars. Di ba? Very Bruno Mars yung ako isang sideline kaya. Ako nag-host din ako ng mga program, mga show. Oh, meron pa. Another side na yun. Another tabing guhit yun, guys, ha? So, I'm an accredited host. Accredited host. We have an Oh, association. association, oh. We call it Value. value, shout out sa mga LU ba? Ang daming ganap. Daming ganap na isang Bobby, no? Well, ganda ba, no? Ang gusto ko sana rito, bigyan mo yung mga audience natin ng iyong tinatawag na reflection, no? Yung tinatawag na advice ba para dun sa mga estudyante, mga viewers natin na hindi pa alam kung anong kukuning career or nandito na sila, na natatakot lang. So, go ahead, Rob. Alam mo, sa sa panahon ngayon, meron yung word na inclusivity. Okay. So, halos lahat ng klase ng estudyante, regardless of race, religion, creed, gender, preference, Ulitin natin yung word, etc. ulitin natin. Oh, regardless of race, Regardless of, gender, okay. Very particular yun, ha? Race, gender, sexual any color, preference, sexual etc. preference. Marami na nagbago na yung klase ng estudyante ngayon, no? Okay. So, marami na rin mga na-include na LGBT sa curriculum ng architecture. Yeah. Mga ganun. At napapadalas na mga fashion shows Yeah. sa mga schools ngayon. Modeling, Sa no? Mga ganun, no? Sa WAPGA, no? WAPGA, So, nagja-judge pa nga ako pag nagpapakontest sila. Really? Okay. Yes, kasi magaling ng mag-create ng fashion yung mga architecture students based from what they are learning in the basic curriculum. Like visual technique, color combination, Yeah, oo nga. anthropometrics, ergonomics, na-apply nila lahat yun. Tama. Like for example, National Architecture Week, sometimes nagpa-fashion show kami using paper fashion Oo show. naman. So they cut the fashion show, The paper. Make the ginagawa nilang origami. Tapos i-walk nila yun. Yeah, hindi lang yun. Pinapattern nila after a famous building. For example, kay Calatrava. What? Calatrava, ginamit ng estudyante ko yun. Guys, if you don't know, Santiago Calatrava is a Spaniard architect. Idol ko rin yun. Who creates magnificent Nagkakaroon sila ng dinidefine nila yung concept nila based from famous iconic structure. They're wearing sa Hadid, iconic mga ganun. buildings. We do that. Oh my Kasi may God. origami, di ba? That's very interesting. Yung the art of paper folding, etc. Would like to see that Nagagawa someday. namin. Yeah.
That's Fashion really show good. na ako sa SLC noon, pero hindi ko lang natala dito yung sa So, i-feature natin yun ulit. Susunod, ha? Very interesting yan. May habol ko na lang. I want to see Zaha Hadid gown or a Santiago Calatrava Oculus. Oculus, right? Kung makita yung Oculus, grabe yan. Sa New York yan. Napakaganda structure. Correct. So, ayun. Well, sa ngayon ba alam mo naman ekonomiya natin? Guys, we're a third world country. We have a first world profession as an architect. Pero we're practicing in a third world country. Of course, mahal natin ng Pilipinas. Wala nang tanong dyan. Mahal natin ng Pilipinong arkitekto. Wala rin tanong dyan. That's why we're here in UAP. Si Bobby, lumuwas pa yan from LU just to do this, guys. No? Palakpakan natin si Bobby. May meeting ako. Actually, Yeah. Marami I'm in the Center for Philippine Architecture. Ayan, shoutout sa mga grupo mo dyan. Ngayon, meron akong ibibigay sa iyo, lagi kong ginagawa ito. No? Ano? Kunwari itong table na to, isa time machine. Kanina may timbangan, tinabi ko na yan. This is a time machine. Ngayon, meron kang isang tsansa na makabalik. Okay? May babaguhin ka ba? Alam mo, senior na ako eh. Okay. At pala, satisfied naman ako sa accomplishment ko so far. And I'm still going on, no? Ayoko magpahinga eh. Kaya gusto ko nag-work pa rin kasi I have a sentimental reason. I have an only child na PWD, si Kobe. He has a Down syndrome. Okay. And, nagkaroon siya ng series of sickness na opera pa nga siya, in-ICU siya. So, yun yung focus ko ngayon, no? And my attention is into him. Okay. Right now. That's why I need to, aside from my pension, I need to look for, to have stable job muna. So, hustle. Ayaw pa si Kobe Yeah. better na Yeah. sa kanya na May mga check-up pa rin siya. We'll pray on that, Bob. So, guys, again, narinig nyo, no? Merong power si Bobby to change the past. But then again, he just wanted to continue because he's baga grateful ka na, no? Parang Past is past. It's written history. It's biography. So, tapong ko na yung time machine, Bob. Let's proceed. Kaya, wala na tayo masyadong oras kasi itong mga podcast natin eh. Ganda nga. First time very busy ka. Di ba? Yung ating Studio 53. Di ba? At nandito tayo ngayon, of course, arkitekto sa tabing guhit. Nalaman niyo na yung sideline ni Bob. Nalaman niya yung ginagawa niya. Nalaman niya yung kanyang participation. Now, Bob, mag-promote ka. Saan ba pwedeng i-follow yung mga trabaho mo? Meron ka bang Facebook? Meron ka bang I'm Bobby Baradi on Facebook. Yeah. I-message nyo lang ako. Okay. And I have a Facebook group for passion. Ayun. I call it Venustas. Alright, okay. Yeah, so doon ko ina-add yung mga friend Venustas, ko na okay. mahilig sa fashion. Doon ko pinopost yung mga drawings ko. So ano ba to? Exclusive for LU ba to, Bob? Or No. What's I have joining? friends in Manila. Okay, there you go. Oh, guys, no? Para sa mga interested. Nung unang nanalo ako na Best Designer, that was 1999. 99, Ang challenge sa amin is to design a futuristic gown. Wow. Eh, nung 1999, usong-uso pa rin yung paggamit ng yung insulation foam. Alam mo yun? Yeah, Ginamit ko yun to coil a simple gown na gano'n. Ang nag-judge si Rene Salud. Hi, Mama Rene. Si Mama Rene? Yeah, Mama Salud. Nag-shock kasi pati si Chris Aquino, siya ang host nun eh. Wow. Nagulat sila kasi tinalo ko lahat yung mga designers na iba. Yung advantage of being an architect, materials. Other than textile and all. Yeah, I'm sure. Gamit ko building material na accent. Kaya, very interesting, very creative. Ayun na, no? So, goes my last question to you, Bob, no? Don't want to waste your time anymore. In one sentence, paano mo describe ang buhay ng isang Bobby Baradi and a fashion designer? In one sentence. My greatest inspiration is my parents, especially my dad. Okay. And my dad keeps on saying, Bobby, keep your feet on the ground. Keep your feet on the I've ground. always maintained that up to now. Wow. Never ako hindi naman ako mayaman actually. And I just wanted to have a simple life. But as much as possible, I'm very willing to share my talents to others. Yes, that's really good. And to help others, that's why I'm a community architect, being a consultant for urban development, tourism destination, and infrastructure in the municipality of Bawang. And aside from that,
I'm also serving for the province of La Union as an advisor for culture arts. Culture arts, And yeah, very heritage. important. And the Very like. So important, yeah. I can share a lot about my 40 years Yeah. experience in teaching in history of architecture, History, in yes. urban planning, in Philippine architecture, and heritage. Heritage, Yes. oo. Guys, narinig nyo, no? Si Bobby, even if he's from La Union, pwede niyo siyang istorbuhin, pwede niyo siyang i-add as friend. Dahil napakadaming alam, napakataba ng utak ni Bobby para sa mga nabanggit niya na mag-function siya dito sa napakaliit na packaging na to, napakalaki nung kanyang pinoproject. No? And he really wanted to contribute and help out and share, no? Kung ano yung nalalaman ng isang Bobby Baradi from La Union. So, Bobby, maraming salamat sa pagpapaunlak mo. All the time. Kasi I hear. It's really far. At ganun pa man, no? Nakita mo naman, talagang sabi ko, nung tumimbre ka sa akin, sabi ko, wow, hindi pwedeng hindi. So, kaya maraming salamat sa pag... Pero dapat may kasama ako, si Nina, Nina. ayan mo, if-feature natin Regards si Executive Director Mabel. of course. Ma'am Mabel, hello po. Si Mabel, naman. Alright, let's wrap it. So, that's all. Again, featuring Arkitekto sa Tabinguin, featuring Bobby Baradi. Panoorin niyo yung episode, panoorin niyo yung marami tayong matututunan. And sa susunod na episode ulit ng Empowercast. Yeah. Salamat, Bobby. Mabuhay ang UAP. Mabuhay ang UAP. Yeah.